Alam mo ba, sa mundong ito, minsan kahit takasan mo ang nakaraan, pilit ibabalik sa'yo ng kapalaran mo ang mga bagay na iniwan mo sa nakalipas. Mga bagay na hindi nabigyan ng wakas. Mga bagay na di ka talaga makakatakas. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Marami nang nagbago. Maganda naman ang takbo ng buhay ko. At ewan ko ba, pero bakit ba parang napakaswerte kong tao? Mga magagandang bagay kasi talaga ang halos lahat ng nangyayari sa buhay ko. At sa nakalipas na 5 taon, wala na akong mahihiling pa. Pero, teka, wala na ba talaga? Oo. Wala na akong mahihiling pa. Kasi okay na ako sa ganito. Yung mag-isa lang. Malaya, tapos masarap ang buhay. At ang problema ko na lang talaga ay kung paano ubusin yung pera na tinamaan ko sa loto. Baka nga hindi ko maubos yun eh. Kaya eto, ginagawa ko ang lahat ng gusto ko. At walang pwedeng makapigil sa akin. Kasi saya ako sa ginagawa ko. At mula sa lugar na to, kung saan ako nakatira ngayon, masaya naman at tahimik ang buhay ko. Malayo sa nakaraan, malayo sa sugat, na dulot ng tadhanang di ko makalimutan. Okay na talaga ako dito. Ang mahalaga, malayo ako sa mga bagay na magpapaalala sa akin ng nakaraan ko. Ang mahalaga ngayon, masaya ako at tahimik lang talaga ang mundo ko. Wala talagang nakakaalam kung nasan ako. Kahit si RJ, hindi niya alam. Pero, saan na nga ba ako dadalhin ng kapalaran ko? Hanggang kailan ako tatakas at magtatago? Sa loob kasi ng 5 taon, parang tila ba laging may kulang sa bawat araw. Kahit nasa akin na ang lahat. Parang may hinahanap ang puso ko. Pero mas nangingibabaw ang nakita ng mga mata ko. Mga sandaling akala ko, ako lang. Ay nako, makakalimutan ko din talaga yun. Kaya eto, matapos ako magtambay sa tabing dagat, uuwi na ako at matutulog muna ako. Madalas kasi na ganito lang talaga ang ginagawa ko. Nagpapahangin sa tabing dagat tapos masaya lang kapag nakakakita ako ng mga alon ng tubig. Parang nasa Batangas lang talaga ako. Kaya naman, habang pauwi ako, mula sa malayo may natatanaw akong checkpoint. Kinabahan ako bigla, ewan ko ba. Pero kumpleto naman ako sa lahat ng pwede kong ipakita na papeles. Pero bakit ba ako kinakabahan? Bahala na nga. Kaya naman, nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho gamit ang bagong sasakyan ko. At ayun, malayo pa lang tila ba target na akong patigilin ng mga pulis. Isang pulis ang sumenyas na tumigil ako sa tabi.
At eto, lumapit siya sa sasakyan at agad ko namang ibinaba ang bintana ng sasakyan ko. Pinilit kong maging kalmado kahit kinakabahan ako sa di ko maunawaan dahilan. Bakit ba? Kabang-kaba ako. Tapos, yung mga pulis, balot na balot, kaya di mo talaga makikita kung sino. Pero, teka, yung isang pulis na nakatayo sa likod nitong kausap ko, bakit kaya nakatayo lang siya? At tila ba, nakatingin lang sa akin. At saka, bakit parang kilala ko siya sa tindig niya? At bakit ba ang daming tanong nitong pulis na kumakausap sa akin? Pati address ko itinanong. Kung sa bagay, di kasi ako taga dito. Kaya siguro madaming tanong sa akin. Tsaka yung isang pulis, sino kaya yun? Para kasi talagang pinagmamasdan niya lang ako. O baka naman kaya ganun siya Mukha talaga akong kahina-hinala. Kaya matapos akong kausapin ng pulis, pinaalis na din nila ako. Pero kinakabahan pa din ako. At saka, di maalis sa isip ko yung pulis na nasa likod ng kausap ko. Ay, nako. May naalala tuloy ako. Siguro, pulis na din siya ngayon. Pero sayang. Kasi hindi pala ako sapat sa kanya. Gusto niya madami. Pero okay lang yun. Ang mahalaga, bago ko siya iniwan, ipinaranas ko sa kanya kung gaano ako kasarap magmahal. Lalo na sa kama. Bigay todo ang bawat bayo. At ginawa kong di makakalimutan ang huling gabing pinagsamahan namin sa nakaraan ko. Siguro, magjowa na yung dalawang yun. Kaya lang di sila magtatagal. Malandi si Miguel Di pa nakontento sa akin. Ay nako, matutulog talaga ako pagkarating ko sa bahay. Kasi nakakaantok talaga ang panahon. Ang init. Kaya naman, nung makarating ako, diretso ligo tapos eto na. Nagpatayo lang ako saglit ng katawan ko at nahigaan na ako sa kama ko. Habang nakahiga ako, iniisip ko nga na bumalik na sa Batangas. Nakakapagod din pala ang ganito. Yung wala kang sariling bahay mo. At saka, wala akong balita kay Don Ramon. Sana, nasa mabuti siyang kalagayan. Sana malakas pa siya. Namimiss ko tuloy ang Batangas. What if umuwi na ako? At saka, bakit ba ako nagpapakalayo at nagtatago? Wala naman akong kasalanan. Siguro uwi na talaga ako. Lilisanin ko na ang lugar na to. Sayang, masaya pa naman dito. Kaya naman, sa kakaisip ko sa mga plano ko, nakatulog na ako nang di ko namamalayan. At nang magising ako, takip silim na pala. At ako nagugutom na. Kaya naman, diretso nagluto na ako ng kanin tapos lumabas na muna ako para bumili ng pang-ulam ko. Parang masarap ang manok ngayon. Kaya bumili ako ng isang buo. Kaya lang, di ko naman mauubos to. Mag-isa lang kasi ako Kaya, diretso uwi na pagkabili ng ulam. At ako kakain na talaga pagka-uwi ko. Gutom na talaga ako. Habang naglalakad ako pa uwi,
naisip ko na naman ang pagbabalik ko sa Batangas. What if bumalik na ako bukas? Ang saya. Bakit ba bigla akong nasabing umuwi? Siguro uuwi na talaga ako. Mahabang panahon nang nakalipas at madami na ang nagbago. Kaya eto, nang makarating ako sa bahay, sakto. Luto na din ang kanin. Kaya naman, kakain na ako. Lagi lang din talaga akong ganito. Mag-isa akong kumakain. Malungkot pero nakasanayan ko na. Kaya naman, kain na. Kaya lang, bago pa ako makapagsimula sa pagkain ko, may bisita ata ako. May tumatawag sa labas na kinakatok pa yung gate. Sino kaya yun? Kaya ito, nagmadali na ako sa paglabas. Ito ba? Isang pulis ang nakita ko. Naka-uniforme ng pulis yung parang sundalo. Sino kaya to? At bakit kaya? Medyo madilim din sa may gate, kaya hindi ko makita masyado ang mukha niya. Kaya paglapit ko, binuksan ko kagad ang gate. Madilim dito kaya di ko makita ang mukha niya. Basta maputi siya, kaya lang. Bakit ako biglang kinabahan? Kasi naman, nang mapatitig ako sa mukha niya na kahit madilim dito, parang kilala ko ang pulis na nasa harapan ko. Tangina. Si Miguel ba to? Kamusta ka na? Tito Berto. Ay, gagi. Si Miguel nga. Pasok ka. Wika ko naman. Ewan ko ba kung bakit pero parang naging masaya ako bigla. At gusto kong may kasabay kumain ngayong gabi.